Sining ng pakikipagkasunduan o sining ng takiya? Alin dito ang kinasasangkutan natin? Mula sa gawa-gawang galit tungkol sa mga flotila sa dagat hanggang sa peking balangkas para sa mapayapang resolusyon ng sigalot. Muling naging sentro ng balita at maling impormasyon ang gitnang silangan ngayong linggo. Akma talaga ito sa katangian ng rehiyon at maestro ng art of the deal. Alamin natin ang koneksyon nito sa mga Muslim na pagdiriwang gaya ng Eid al-Fitr at Hajj sa Mecca. Hindi na dapat ikagulat ito. Ang nasasaksihan natin ay isang napaka-sopistikado at modernong bersyon ng sinaunang kwento ng 1,001 gabi. Ang mga sinaunang kwento mula gitnang silangan ay konektado ng kanluran sa mga pelikula ng Hollywood at Disney tulad ng Sinbad the Sailor, Alibaba at Apatnapong Magnanakaw at Aladdin. Mas malalim talaga ang orihinal na kwento kaysa sa pelikula. Katulad ni Sheerahazadeh sa totoong kwento, lumikha siya ng walang katapusang kwento na bitin para maantala ang kanyang pagbitay. Dahan-dahan tayong pinapaikot ng rehimeng Iranian at mga kaluraning politiko, mula bukang liwayway hanggang susunod. Pinapakain tayo araw-araw ng kapanapanabik na salaysay na gustong-gusto ng media na palamutian ang kanilang mga pahina habang nilalagpasan pa ito ng imahinasyon na hiwalay sa realidad. At saka nga pala, sa isang nakakatuwang pagkakataon, o baka hindi nga lang pagkakataon, tugma na tugma ang kalendaryo sa alamat ng mga Arabo. Ang 1,001 gabi mula nang sumiklab ang digmaang ito noong Oktubre 7, 2023 ay eksaktong tumatapat sa patulog ng tambol, Hulyo 4, 2026 ang araw ng kalayaan ng Amerika. Nakakatuwang dagdag komento lang ito. Kaya bawat araw ay may bagong balita, panibagong liko ng kwento at isa pang bitin na pangyayari. Napakahusay itong pampulitikang salamangka na nililihis ang atensyon mo sa gusto nilang pagtuunan, malayo sa dapat talaga. Bago tayo tumuloy sa mas seryosong balita, magsimula muna tayo sa engrandeng palabas sa dagat ngayong linggo, ang pandaigdigang Samud Flotilla. Hindi pa natin nakikita ang katapusan ng mga ito. Napanood mo na ang mga video at narinig ang balita tungkol sa flotilla ng Selfie Yacht Club na gustong basagin ang blockade. Sila kasama ang pangunahing media ay gustong papaniwalain ka na isa itong matapang at bayaning paglalakbay para sa isang mapanganib na misyong makatao. Sa halip ang napakita ay masterclass ng performative activism. Isang karaban ng mga Western influencer, manduloko, at mga tipo na tulad ng abusadong nobyo ni Jeannie sa Forrest Gump lang sisiksikan sa mga bangka at desperadong naghahanap ng tamang ilaw. Ito ang pinakamatinding TikTok crusade. Hindi sila naglayad para magdala ng pagkain o gamot, kundi para kumprontahin ng Israel ayon na rin sa kanila. Nagkukunwari ang mga aktivista na parang modernong pirata laban sa sistema habang umiinom ng oat milk latte sa barko. Mula bulwagan ng Monte Cristo hanggang bar ng Chipotle. Gusto talaga nila ng komprontasyon, nakiusap pa sila para dito. Dahil sa ekonomiya ng peking galit, ang litrato mong para na abala ay nagkakahalaga ng 1,000,000 likes. Nakakatawa, sa henerasyon ko tinawag naming yacht rot noong late 70s at 80s, ang sobrang kinis at pulidong soft rot genre na walang tapang ang musika. Pero noon, tungkol lang ito sa boat shoes, cocktails, at kunwaring pagtakas sa problema ng upper middle class. Aba, congratulations sa Gen Z at sa mga millennial influencer dahil opisyal na kayong nakalika ng bagong genre, ang yacht protest. Hindi ko maiwasang maalala si Christopher Cross tuwing naririnig ko siyang kumakanta tungkol sa paglalayag, kahit walang mahalagang nangyayari. Oh, mas bagay pa, What a Fool Believes ng Doobie Brothers. Pilit ginagaya ang bagay na di pa nagagawa. At kahit ang pinakamatalino, di kayang ipaliwanag ito. Pareho lang ang pakiramdam, parang softcore na aktivismo para sa mga miyembro ng country club. Maganda nga, pero walang kwenta. Palabas lang na maganda tingnan pero walang saysay. Imbis na solid ang rhythm section, solid ang social media strategy mo. Imbes na magagandang vocal harmonies, puro pinad-isang, planadong sigaw ang meron ka. Nasa dagat Mediteraneo silang lahat. Marahang inaanod ng alon at umaawit ng protest song na sakto ang tono, parang ad ng sustainable linen clothing brand. Ito ang sukdulang easy listening na radikalismo. Gusto nila ang revolusyonaryong pirata look,
pero gusto rin nila ang kinis at comfort ng parang luxury cruise. Isa itong sobrang pinakinis, mid-tempo, adult contemporary na PR campaign. At ako mismo na nakatagpo na ng mga aktivistang kaliwa noon, sigurado ako sa isa pang natatanging katangian nila. At iyon ay mabaho sila. Laging alam ng press office kapag may aktivistang nagpapanggap na mamamahayag na humihingi ng credentials dahil naaamoy agad sila kahit malayo. Sinasabi nilang nagmamalasakit sila sa kalikasan pero hindi marunong maligo ang mga ito. Naawa ako sa mga pulis na umaresto sa kanila. Kahit nakakatawa ang mga protesta sa Yate, mas tuso pa rin ang totoong dahilan sa likod nito. Nawawala ang makinis na itsura kapag nakita mo ang daloy ng pera at tunay na epekto sa lupa. Ang buong bagay na ito ay isang lubos na koordinadong distraksyong ginawang sandata na nagpapanggap bilang makataong tulong. Ang mga nag-organisa ng mga bangkang ito ay grupong hayagang pinatawan ng parusa ng mga pandaigdigang gobyerno dahil sa pagpupundo ng terorismo. Ipinataw ng US Treasury ang parusa sa mga pangunahing tagapag-organisa ng flotila noong nakaraang linggo, ayon kay kalihim Scott Bessant, na tinawag itong kunwaring protesta na prente ng terorismo. Lumabas sa investigasyon ng US Treasury na ang mga teroristang grupong pinatawan ng parusa, kabilang ang mga kaalyadong network ng Hamas, ay may malaking impluensya sa mga maritime convoy sa kabila ng kanilang makataong imahe. Lumabas na hindi pala galing sa crowdfunding ang pondo ng kanilang protest album sa Yate. May listahan ng corporate sponsor na parang galing sa Global Security Brief na sumusuporta dito. At ang komedya ng flotila ay hindi natapos sa dagat. Nang harangin ng Israeli Navy ang flotila at dinala ang mga kalahok sa Israel, doon talaga nagsimula ang totoong palabas. Ben Gvir. Naranasan nila ang mga hindi inaasahang krimeng laban sa sangkatauhan. Ang pagwagayway ng bandila ng Israel habang pinakikinggan ang nakakainis na boses ni Ben Gvir na umaawit ng Am Yisrael High. Sa puntong ito, natuklasan naming matagal nang nasa puwitan nila ang kanilang ulo, kaya nawalan sila ng oxygen at nasira ang utak. Naapektuhan din ang kanilang pag-iisip. Nakikita natin ito sa kakaiba nilang asal at pagsigaw ng siraulong slogan. Akala mo, pagkatapos malampasan ng sinasabi nilang matinding pagsubok sa geopolitika, gusto na lang nilang tahimik umuwi. Sa halip paglapag pa lang ng mga aktivistang ito sa teritoryo ng Basque sa Espanya, agad nilang dala-dala ang kanilang palabas. Nagkaroon ng matinding gulo sa airport terminal. Sabi ng lokal na ulat, tumanggi ang mga aktivista at radikal nilang taga-suporta na umalis sa daanan ng paliparan, nilabag ang seguridad at nanprotesta sa arrival gate. Ito ay malinaw na nagpapakita ng tunay na likas ng kilusang ito. Hindi pagtulong, kundi kaguluhan, gaya ng pagharang sa mga rutang pandagat o sa boarding gate ng paliparan. Hindi ko kayang gawing biro o pagtawanan ang mga kasuklam-suklam na paratang ng mga walang hiya tungkol sa di umano'y sexual na pang-aabuso. Alam natin kung gaano sila kasuklam, pero ito ay makademonyong kababaan. Nakikita mo silang nagtatawanan at nagyayabang, tapos biglang magsasalita tungkol sa pagiging biktima ng sexual na pang-aabuso. Tingnan mo sa mata ang mga Israeli na dating bihag at sabihin mo sa kanila na ikaw ay inabuso. Nagbahagi sila ng kwento kung paano sila inabuso ng mga tauhan ng Hamas na bumihag sa kanila. Mas nakakatakot pa dahil ang mga pamilyang nagbantay sa kanila, pati mga babae at bata, ay sexual na inabuso ang bawat isa sa kanila. Ang mga sibilyang tinatawag ninyong inosente. Maraming taong uhaw sa atensyon ang itinatanggi ang mga kalupitan at sinasadyang ilihis ang responsibilidad sa sexual na abuso mula sa Hamas papunta sa mga biktima at Israel. Akala mo ba malupit na si Ben Gvir na nagtaas ng bandila? Sawa na ang publiko sa Israel sa mga kalokohan mo. Ang babaeng ito at ang kanyang drama, dapat may Oscar siya sa Best Pa-Drama. Talagang nakakaantig ng damdamin, panuodin ang mga kalahok sa flotila na dinudukot dahil lahat kami ay nagsisikap na magdala ng tulong sa Gaza. Pagod na ako sa paulit-ulit na usapan tungkol sa kamatayan ng mga sanggol at tao. Oo nga, Kuno, naantig siya dahil sa matinding gutom. Gusto ko talaga siyang tulungan kumalma. Habang paulit-ulit binabanggit ang genocide sa mga kaliwang echo chamber na parang mga drogang gamit nila sa mga bangka, abala naman ang social media ng Gaza sa pagbo-broadcast ng halos lahat, maliban sa genocide. Gaya na nakikita mo rito sa mga video na ito at sa maraming pagkakataon noon, libo-libong video na in-upload direkta mula sa Gaza
ang nagpapakita ng larawan na walang kinalaman sa Western narrative na paulit-ulit na ipinapasa sa mundo tungkol sa gutom at genocide. Tingnan mo ang mga siksikang restaurant, mga hookah lounge na punong-puno, mga beach na parang French Riviera, mga cafe na umaapaw sa tao, mga designer na damit, mga beauty salon, mga fitness event. Walang mas patunay ng malawakang gutom kaysa sa takbuhang 10 kilometro na may kasunod na beach party. Seryoso pang sinasabi ng iba na may hinimatay sa gutom, samantalang sabay namang nag-oorganisa ng malalaking sports event at nagbubukas ng mga bagong aliwan. Hindi mo masasabing bumagsak ang lipunan kung social media ay puno ng video ng musika, beach, pamimili at party. Gutom sigaw nila pero sa dulo napantanto nilang hindi pala totoo. Iwasan muna natin ang mga yate at tanga dahil ang tunay na salamangka ay hindi sa alon nangyayari, kundi sa mga silid diplomatiko ng Washington at Tehran. Sa loob ng ilang araw, naging optimistiko ang mga pangunahing media tungkol sa isang posibleng tagumpay. Sinasabi na sina Pangulong Donald Trump at ang rehime ng Iran ay malapit ng magkasundo para wakasan ang bigmaan at magdala ng kapayapaan. Ipinagmamalaki ang bagong nilagdaang Memorandum of Understanding, isang pansamantalang 60 araw na balangkas. Sa kasunduang ito, pansamantalang isinusuko ng Iran ang lubang pinayamang uranium, inalis ng Estados Unidos ang naval blockade at nilinis ang kipot ng Hormuz sa mga mina. Muling binuksan para pigilan ang krisis sa enerhiya na makasama sa mga Amerikanong consumer ng gasolina. Habang lumilipas ang araw, malinaw na hindi ito parang genie sa bote, kundi parang klasikong Scheherazade na bitin ang kwento. Peking balangkas lang ito para makakuha ng oras ang dalawang gobyernong magkaaway, hindi magkasundo, at desperadong makaligtas na yung linggo. Nagkaroon ng malaking agwat sa loob ng 24 na oras sa pagitan ng diplomatikong palabas sa Qatar at aktual na sitwasyon. Habang abala ang mga negosyador sa media statements, nagulsad ang US Central Command ng matitinding armadong ataking pandepen sa Timog Iran. Sabi ng Pentagon, pinipigilan nila ang agarang banta, lalo na ang mga lugar ng paglulunsad ng misail ng Iran at mga mabilisang bangkang pang-atake na nahuling nagtatangkang maglatag ng mga bagong mina sa kipot ng Hormuz. Mga isyong kinatalakay pa lang sa negosasyon. Sa Iran, ang tigil putukan ay pagkakataon para gumanda ang kanilang posisyon at gumawa ng paglabag dahil hindi rin sa kanila na ipapatupad ang mga kondisyon. Katulad ng kanilang mga proxy gaya ng Hamas sa Gaza at Hezbollah sa Lebanon, muli nilang, gaya ng ginagawa nila sa loob ng maraming taon, nilabag ang tigil putukan sa pamamagitan ng biglaang pag-atake sa ating sundalo at pagpapaputok sa mga sibilyan lugar sa Israel. Nag-utos si Punong Ministro Benjamin Netanyahu na malalakas na atake kontra Hezbollah. Kamakailan, nagpadala ang Israel ng higit 85 munisyon para wasakin ang maigit 70 pasilidad ng Hezbollah sa buong Lebanon, kabilang ang mga imbakan ng armas at command center sa Tyre. Napag-usapan ko ito sa podcast kasama si Caroline Glick, dating JNS podcaster at tagapayo sa pandaigdigang ugnayan ni Punong Ministro Netanyahu. Parang kolonya na ng Iran ang Lebanon ngayon dahil sobrang makapangyarihan ng Hezbollah at wala ng boses ang mga tao kung aatake sila o hindi. Kaya alam mo, kung gusto mong magkaroon ng kapayapaan sa Lebanon, pwede natin pag-usapan yan. Pero may kailangang mangyari muna at yon ay kailangang wasakin ang Hezbollah. At hindi natin pwedeng hayaang magkaroon ng ganitong mga banta, mga nakaambang panganib, at lumalaking banta sa ating pambansang seguridad mula sa Hezbollah. At kaya yon talaga ang mahalaga para sa amin. Kaya ang nakikita natin ay sinusubukan nilang gawin ang isang imposibleng bagay. Kasunduan ito para sa mas maraming panpupulong at 60 araw na tigil putukan na itinuturing kaligtasan ng mundo habang may labanan pa. Hindi talaga natin alam kung ano ang pinirmahan sa papel na yon sa Qatar. Hindi natin alam ang lahat ng detalye ng kasunduang US at Iran. Ngayon, bawat panig ay agresibong naglalabas ng paborableng impormasyon para sa sarili nila. Kung may natutunan tayo, ito ay na magkaibang balita sa unang araw at ang totoong nangyayari sa ika-10 araw. Sa una, mukhang malaking konsesyon ito ng Amerika. Mukhang pag-atras ito. Pero bago ka magpanik, kailangan nating tingnan ang sitwasyong ito ng malamig at kalkulado batay sa realidad. Tingnan natin ang ilang mga patakaran para malaman kung ano talaga ang nangyayari dito. Una, tandaan ang patakarang 80-20 pagdating kay Donald Trump.
Sa nakaraan isa't kalahating taon, napatunayan ni Donald Trump na may sistematikong koordinasyon siya sa Israel basta't hindi nito tinatamaan ang pangunahing interes ng Amerika. Sa 80% ng oras, sabay tayo gumalaw. Sa 20% ng oras, hindi tayo magkasundo. Madalas pinananatili ng Israel ang malayan pagkilos. Hindi nag-micromanage si Trump, nagbibigay lang siya ng direksyon. Pangalawa, itanong mo kung estratehiko o tactical ang kasunduang ito. Talaga bang binibigyan ni Trump ang Iran ng permanenteng tagumpay sa geopolitika? O pinapahaba lang ba niya ang oras? Mukha ng 60 araw na balangkas na ito ay parang tactical na balbula para magpakawala ng presyon para sa ekonomiya ng mundo. Bumibili siya ng oras, binibigyan ng luwag ang merkado, at tumatanging gawing bihag ang kalahati ng mundo habang naghahanda para sa mas mahirap na negosasyon. Si Trump ay isang tao na ang buong pagkakakilanlan ay nakabatay sa pagiging isang malupit na alpha na negosyador. Gusto niyang pamunuan ang mundo. Hindi maalala bilang leader nagpasakop sa grupo ng mga radical na kleriko sa Tehran. Naglatag siya ng malinaw at matigas na pampublikong paninindigan. Walang nuclear na Iran, walang ballistic missile threat sa mga kapitbahay, at walang pondo sa proxy ng Hamas, Hezbollah at Houthis. Ang pansamantalang paghinto para ayusin ang krisis sa enerhiya ay hindi nangangahulugang tinatapon niya ang sarili niyang mga plano. Nagbabayad ng tunay na halaga ang Israel sa Lebanon. Ang naging kapalit ng pakikipag-alyansa natin sa US ay ang pagkaantala ng mapagpasyang komprontasyon laban sa Hezbollah. Gaya ng nangyari sa Hamas, nang igiyit ng Washington ang panahon ng diplomatikong pagsubok, ganon din ang ginawa namin. Nang tumanggi ang Hamas, magdesarma at bumagsak ang usapang diplomatiko, gaya mismo ng inaasahan, umatras ang US at sinuportahan ng buo ang Israel para tapusin ang trabaho. Layunin na yon na mailapat sa Lebanon ang naging halimbawa sa Gaza. Dadaan tayo sa 60 araw na plano o anuman ang mangyari para kumalma ang pandaigdigang merkado at matiyak ang garantiya na sa sandaling labagin ng Hezbollah ang mga tuntunin, aalisin ng Israel ang limitasyon at tatapusin ang misyon. May isa pang mahalagang punto na hindi napansin ng marami. Sino talaga ang nag-request ng emergency brake sa likod ng eksena? Ayon sa ulat, lumapit ang Saudi Arabia at mga estado sa Gulpo kay Donald Trump at hiniling na magtimpi agad at tigilan ang malawakang pag-eskalada ng militar laban sa Iran. Sa tingin ko, dahilan ng nangyari ay nasa kalendaryo. Hindi ko tilutukoy ang World Cup, kaarawan ni Trump, o ika-250 anibersaryo ng US. Nasa gitna tayo ng Hajj na susundan ng Eid al-Adha, dalawang pangunahing pagdiriwang ng mga Muslim. Halos 2 milyong Muslim mula sa buong mundo ang nagtitipon sa Mecca bilang mga peregrino. Para sa Saudi Arabia, ito ang pinakasensitibo sa lohistika at pinakabanal na panahon sa buong taon. Kung magkaroon ng digmaan ngayon at banta ng mga proxy ng Iran na magpapakawala ng drone bilang ganti sa reyon na puno ng milyon-milyong peregrinong sibilyan, magiging sakuna ito para sa Riyadh. Sumagot si Trump sa direktang panawagan ng tulong mula sa mga pangunahing kaalyadong Arabo. Binibigyan niya sila ng katatagan para malampasan ang banal na buwan, pinoprotektahan ang global na pagpapadala ng enerhiya at nag-iipon ng malaking diplomasyang kabutihang loob mula sa mga estado sa Gulpo. Mapapapakinabangan niya ang mabuting loob na ito pagkatapos ng pista opisyal at sa simula ng totoong negosasyon. At iyan ang dahilan kung bakit naririnig natin ang lahat ng usapan tungkol sa Abrahamic Accords ngayong linggo. Sa ibang balita, nagtalaga ang Hamas ng bagong kumander sa sangay militar nila sa Gaza ngayong linggo matapos mapatay ang dating leader na si Izz al-Din noong nakaraang linggo. Ang bagong leader, si Mohammad Udeh, na itinuturing na isa sa mga otak sa likod ng pag-atake noong Oktubre 7 sa Israel, ay opisyal ng nanungkulan nitong linggo. At siya ay opisyal na nagretiro nitong Martes, matapos siyang ipadala ng Israel sa kabilang buhay kasama ang 72 kambing. Batay sa ulat mula Gaza, pinaslang ng Israel ang International Assistant Referee sa soccer na si Mohammad Sami Hatub. Maaring hindi natin nagustuhan ang tawag yan sa field, pero hindi rason yon para patayin siya. Ano ba? Laro lang naman yon. Nang-post ang Islamic Jihad ng in memoriam para kay Hatub, malinaw na sinabing isa siyang commander ng teroristang grupo. Madalas nating marinig na tina-target ng Israel ang inosenteng profesional, mamamahayag, doktor, atleta, pero kalaunan nalalaman nating sila pala ay mga profesional na terorista at mismong teroristang grupo ang nagluluksa sa kanila.
Hindi binabanggit ng media yan. At ganoon din pag tinatalakay ang mga pangyayari sa Israel. Karaniwan, walang naririnig ang balita kapag may Kristiyanong pare o madre na inatake ng Hudyo dito. Tama lang na laging nagiging headline yan. Kumakalat ito sa social media at nagdudulot ng matinding galit at pamungutya. Kadalasan ay ginagawang pangkalahatan at ipinapakita bilang paratang laban sa lahat ng Hudyo at lahat ng Israeli. Sino sa inyo ang nakarinig kay John William Kakish, Kristiyanong taga-Christian Quarter sa lumang lungsod ng Jerusalem? Pinalaya si Kakish nung nakaraang Huwebes, matapos makumpleto ang 11 taong sentensya dahil sa pananaksak malapit sa Damascus Gate ng lumang lungsod, kung saan malubhang nasugatan ang 2 relihiyosong estudyanteng Hudyo. May nalilihis sa bawat lipunan, Hudyo, Kristiyano o Muslim man. Ang pagtutok ng media sa mga Hudyo at sa Israel ay hindi para ipaalam sa iyo ang totoo, kundi lumilikan ng impresyon at iniimpluwensyahan ang naratibo ayon sa gusto nilang ipaniwala sa iyo. Hindi talaga simple ang mga bagay dito. Sana ay nabigyan ko kayo ng pananaw sa mga realidad dito. Ako si Daniel Seaman. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa Straight Up mula sa JNS TV Studios, Jerusalem, Israel.